Yo! What's up mga garno? So, ngayong araw na ito ay pag-usapan natin ang Mike Tyson versus Jake Paul. Gagawa tayo ng prediction. Hindi yung prediction na maraming kesyo. Kagaya ng isa dyan na kung mag-predict is kapag hindi daw ma-knockout, panalo daw decision si ano. Yung merong pa, maraming pa pasikat-sikat ba? Para lang hindi masyadong halata yung ano niya, yung kamalian niya sa mga pag-predict. So ako, susubukan natin mag-predict tayo ng straight to the point. Kung sino mananalo at sino ang matatalo. So wala tayong mga extracurricular na para lang matawag na kuno expert. So tayo, hindi naman tayo expert pero marami din tayong mga naging prediction na naging tama. Mas marami ata yung prediction ko na naging tama kaysa sa naging mali. So, bola lang yan. try ko. So, ito po, prediction ko po dito kay Mike Tyson versus Jake Paul. Una, hindi muna tayo magdidiretso sa aking prediction. So, dito muna tayo sa mga disadvantage at mga advantage nilang dalawa sa isa't isa. Pero, then again, pipili pa rin ako kung sino mananalo sa kanilang dalawa. So, walang mga kesyo-kesyo, walang mga ganito-ganito. So, ito na. Una, disadvantage ni Mike Tyson is, una, tumanda ang galawan niya. Kita niyo yun, nung laban niya kay Roy Jones, parang hindi na siya yung dating Mike Tyson na kilala ko eh. Kilala natin, hindi na siya dati yung kilalang Mike Tyson. At kasi yung mga ganyan hindi na siya masyadong makababa, maka Dame Cyril, hindi na yung dati talaga. Siguro pag na gawan niya ng paraan ni Jake Paul, may tulog siguro si Mike dyan. So, pangalawa, nawala yung mga muscles ni Mike Tyson. Base lang ha. Base doon sa laban nila ni Roy Jones. Mike Tyson versus Roy Jones. Wala na akong nakikitang muscles niya. Although meron naman, malaki, bulky yung katawan niya, pero hindi na masculine. Tatlo, baka humina yung chin. Baka humina yung panga ni Mike Tyson. Yun yung pinag-aalala ko. Yun yung mga nakapagpa-alala sa akin para sa kanya. So, dito kay Jake Paul, ang disadvantage ni Jake Paul is magalaw si Mike. So, alam niyo yun, yung parang nakikita ko kasi kay Jake Paul na hindi siya masyadong marunong magpatama ng mga solido sa mga magagalaw na fighter, lalo na yung Dame Cyril. So, although disadvantage ni Mike Tyson na hindi na masyadong ganun kagalaw yung ulo niya, parang ganun-ganun na lang. Pero, yung disadvantage kaya ni Mike Tyson, mapa-follow up ba ni Jake Paul? Kaya niyang patamaan kahit ganun na lang yung galawan ni Mike Tyson. Diba? So, number 2 na disadvantage, mahilig mag-duck si Mike Tyson. Mahilig siyang masyadong mababa yung ni Mike Tyson, yung stance. Yung ulo na niya sa mababa. So, awkward para yun kay Jake Paul. Na awkward dan siya dyan. Kaya siya umaatras kapag ganyan. So, 3 na disadvantage ni Jake Paul is walang combination si Jake Paul. Wala siyang combination. Meron yung mga basic pero wala siyang combination na yung pumatay ba na hindi predictable. Wala siyang combination na ganun. Lahat yung 1-2, ganyan. At kundi yung hook niya. Wala.
So, yan yung mga disadvantage. So, punta tayo sa mga advantage naman. Advantage ni Mike Tyson, malakas pa rin. He is still strong. Malakas yung kamao niya. So, medyo may konting bawas na, pero kaya ni Jake Paul ang tumanggap ng lakas kagaya ni Mike Tyson. So, ibigay na natin yung kay hindi niya man napatumba si Roy Jones, pero si Roy Jones iba yung galawan eh. Ibahin natin si Roy Jones kahit na bata si Jake Paul. Iba si Roy Jones. Paano na lang kung natamaan si Roy Jones dun? Diba? Nang malakas. So, ibig sabihin, may tulog talaga si Roy Johnson. Lalo na si Jake Paul. Si Jake Paul, siguro mas madali siyang patamaan kaysa kay Roy Jones. Number 2 na advantage ni Mike Tyson is baka madala pa ng training. So, pero feeling ko may nakikita kong video na parang seryoso talaga si Mike Tyson. Parang may balak talaga siya kay Jake Paul. Para siyang gusto niya ipahiya ata si Jake Paul. Siguro lang, yan lang yung ko. Depende na lang kung yung boxing nila, kung may drama ba yung boxing nila or kung scripted ba. So, pero kung may balak talaga si Mike Tyson, yun. Parang bulky. Hindi, may nakita talaga ako. Iwan ko lang kung edited or noon pa yun. Pero bulky yung katawan ni Mike Tyson ngayon. Hala ka, Jake. Pangatlo na advantage ni Mike Tyson is baka matakot si Jake Paul. Yun. Advantage niya yun. Baka matakot si Jake Paul. Baka iba yung malaking epekto yan kapag takot ka sa kalaban mo. Ganyan yung mga nangyayari sa mga kalaban ni Naoya Inoue. So, takot yung kalaban niya. So, ma-execute ni Inoue ang gusto niyang gawin. So, kung matakot si Jake Paul kay Mike Tyson, ma-intimidate, baka ma-execute, baka maisahan or madalawahan, matatluhan ni Mike Tyson si Jake Paul, wala na, finish na. Advantage naman ni Jake Paul is bata, malakas. Bata, number 1, bata pa siya. Number 2, sasaglitin ko lang Number 2, malakas ang kamao ni Jake Paul. Malakas. Siguro parang equivalent na siya sa lakas ni Mike Tyson. Ngayon sa ngayon lang. Or baka mas malakas pa si Jake Paul yung kamao niya. Ang kaso lang, kung kaya ba niyang ma-synchronize yung lakas niya. So, dapat kasi synchronicity sa paa mo, sa galaw mo. Kasi iba din kasi kung magalaw yung kalaban, hindi mo ma-initiate yung lakas mo kahit gaano ka pa kalakas. Kahit tayo, meron tayong lakas ng mga individual lang, na mga boxer, mga individual lang. So, hindi natin ma-execute yung lakas natin kung magalaw yung kalaban. Malakas tayo kapag steady yung kalaban. So, pangatlo, maybe hindi pa nakaka-recover ang ating Mike Tyson sa mga past TKO loss niya. So, meron yan ganyan dati si Pacquiao, believe ako kay Pacquiao kasi meron siyang may panga talaga siya kahit mga na knockout na siya sa mga una niyang mga laban. Pero iba talaga kapag yung ibang mga fighters na. So, hindi pa nakaka-recover sa mga knockout niya. Kaya madali pa rin ma-knockout, parang nagiging broken na yung chin. So, una, malakas pa yung chin, pero nang nakatikim na ng knockout, sunod-sunod na rin na yung knockout. Gaya kay Juan Manuel Lopez. Diba? Kilala nyo yun. So, yun lang po. Sana po
Hindi pa pala. May prediction pa pala tayo. Ang prediction ko po, yung mananalo ay si Mike Tyson. Wala pong mga kisyo-kisyo, wala pong mga pasikot-sikot. Mike Tyson tayo. So, sana po nalo tayo sa prediction natin. So, kayo po, kung kayo ang papipiliin, sino po ba para sa inyo ang mananalo? Jake Paul or Mike Tyson? Paki-comment naman po. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na ito ngayon, sana po paki-hit yung subscribe, like, and comment. Salamat po.